Chapter 1. Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsipasok sa Ehipto, bawat lalaki, at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda, si Isakar, si Zabulon, at si Benjamin, si Dan at si Neftali, si Gad at si Aser. At lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay 70 tao, at si Jose ay nasa Ehipto na. At namatay si Jose at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan, at ang lupain ay napuno nila. May bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, "Narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayo tayo't magpakadunong sa kanila. Baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilayas sa lupain." Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si Faraon ng mga bayan na kamaligan na dili iba't ang Fintom at Raamses. Datapot habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal. At kinapuotan nila ang mga anak ni Israel, at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel. At kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at salaryo, at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid, at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinapaglingkod sa kanila na may kabagsikan. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea, na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng isa ay Fuwa. At kanyang sinabi, "Paghilot nyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin nyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin nga nyo, datapat kung babae ay inyong bubuhayin." Datapot ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, "Bakit niyo ginawa ang bagay na ito at inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki?" At sinabi ng mga hilot kay Faraon, "Sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot, at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay iginawa niya sila ng mga sangbahayan. At iniutos ni Faraon sa kanyang buong bayan na sinasabi, "Itatapon niyo sa ilog bawat lalaki na ipanganak, at bawat babae ay ililigtas niyong buhay." Chapter 2. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon, at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At nang kanyang makita na maganda, ay kanyang itinagong 3 buwan. At nang hindi na niya maitatagong malaon, ay ikinuha niya ng isang takbang yantok at pinahiran niya ng beton at ng sahing. At kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Faraon
ay lumusong upang maligo sa ilog at nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog at kanyang nakita ang takba sa katalahiban at ipinakuha sa kanyang abay at kanyang binuksan at nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak at kanyang kinaawaan at sinabi, "Ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo." Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Faraon, "Yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-alaga sa iyo ng batang ito?" At sinabi sa kanya ng anak ni Faraon, "Yumaon ka." At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Faraon sa kanya, "Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan." At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Faraon at siya'y kanyang inaring anak at kanyang pinanganla ng Moises at sinabi, "Sapagkat aking sinagip siya sa tubig." At nangyari ng mga araw na yaon nang malaki na si Moises na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ang atang sa kanila at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nananakit ng isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako. At nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinabunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng ikalawang araw at narito na may dalawang lalaking Hebreo na nagbababag at kanyang sinabi roon sa umaapi, "Bakit mo sinasaktan ang iyong kasama?" At sinabi niya, "Sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako, na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo?" At natakot si Moises at nagsabi, "Tunay na ang bagay na yaon ay nahayag." Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito, ay minithi niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harap ni Faraon at tumahan sa lupain ng Madian, at siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae, at sila'y naparoon at umigib ng tubig, at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating at sila'y pinalayas. Datapwat si Moises ay tumayo at sila'y tunlungan at pinainom ang kanilang kawan. At nang sila'y dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, "Bakit kayo tumindig na madali ngayon?" At kanilang sinabi, "Ipinagsanggalang kami ng isang Ehipsyo sa kamay ng mga pastor, at saka iniigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan." At kanyang sinabi sa mga anak niya, at sa naroon siya, "Bakit niyo iniwan ang lalaking yon? Tawagin niyo siya upang makakain ng tinapay." At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon, at kanyang pinapag-asawa kay Moises si Zephora na kanyang anak, at nanganak ng isang lalaki, at kanyang pinangalanan ng Gersom, sapagkat kanyang sinabi, "Ako'y nakipamayan sa ibang bayan." At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin, at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At tininig ng Diyos ang kanilang hibik, at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel, at sila'y kinilala ng Diyos. Chapter 3.
Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Madian at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasa bundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya na isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy at siya'y nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak, mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukala ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Fereseo at ng Heveo at ng Hebuseo. At ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaon ka at ipunin mo ang mga matanda sa Israel, at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y ako aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo
sa lupain ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Fereseo, at ng Heveo, at ng Hebuseo, sa isang lupaing binubakalan ng gatas at pulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon. Ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari ng Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin. At ngaya'y pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At talastas ko na hindi kayo pababayaang yumaon ng hari sa Ehipto kung hindi sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyaon, at pagkatapos niyaon ay pahihintulutan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, ay mangyayari na pagyaon nyo ay hindi kayo yayaong walang dala, kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at sa tumatahan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit, at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Chapter 4. At si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapat, narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano ang iyong nasa kamay?" At kanyang sinabi, "Isang tungkod." At kanyang sinabi, "Ihagis mo sa lupa." At kanyang inihagis sa lupa, at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot." At kanyang iniunat ang kanyang kamay, at kanyang hinawakan, at naging isang tungkod sa kanyang kamay, upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, "Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan." At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong na maputing parang niebe. At kanyang sinabi, "Ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan." At kanyang ipinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan, ay narito, nagsauling gaya ng kanyang dating laman. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa 2 tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ako sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba ako ang Panginoon? Ngayon nga yumaon ka, at ako'y sa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain." At kanyang sinabi,
O Panginoon, magsugo ka. Isinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng kamay niya iyong susuguin. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moises at kanyang sinabi, wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. At saka narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka. At pagkakita niya sa iyo, ay matutuwa sa kanyang puso. At ikaw ay magsasalita sa kanya, at iyong isa sa bibig niya ang mga salita. At ako'y sa iyong bibig, at sa kanyang bibig. At aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At siya ang makikipag-usap sa lagay mo sa bayan. At mangyayari na siya'y magiging sa iyo'y bibig, at ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod na ito na iyong ipagagawa ng mga tanda. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jethro na kanyang biyanan at nagsabi sa kanya, pahintulutan mo akong yumaon, sinasamo ko sa iyo, at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto, at titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Jethro kay Moises, yumaon kang payapa. At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Madyan, yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto, sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay. At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, at kanyang ipinagsasakay sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. At tiningnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Faraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapot aking papagmamatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon upang siya'y makapaglingkod sa akin. At ayaw mo siyang payaunin, narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. At nangyari sa daan, sa dakong panulayanan, na sinalubong ng Panginoon siya, at pinagsikapang patayin siya. Nang magkagayoy, sumunggab si Sephora ng isang batong matalim, at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak, at inihagi sa kanyang paanan, at kanyang sinabi, tunay na ikaw sa akin ay isang asawang mabagsik. Sa gayoy kanyang binitiwan siya. Nang magkagayoy kanyang sinabi, isang asawa kang mabagsik dahil sa pagtutuli. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumaroon ka sa ilang, na salubungin mo si Moises. At siya'y pumaroon, at nasa lubong niya sa bundok ng Diyos, at kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin, at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon, at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises, at ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala, at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kanyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Chapter 5. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok,
At sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mo nga ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. At kanilang sinabi, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay na 3 araw sa ilang at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, bakit kinakalagan nyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Faraon, narito, ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon, at inyong pinagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At ng araw ring yaon ay nag-utos si Faraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanilang mga puno na sinasabi, huwag na ninyong bibigyan ang bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati. Sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin yung iatang sa kanila. Wala kayong babawasin, sapagkat sila'y mga tagapagayo ngayon. Kaya't sila'y dumadaing na nagsasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigatin nyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. At ang mga tagapagpaatag sa bayan ay nagsilabas at kanilang sinalita sa bayan na sinasabi, ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Yumaon kayo ng inyong sarili. Kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha, sapagkat walang babawasin kaunti man sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, tapusin nyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya ng mayroon kayong dayami. At ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon ay nangapalo. At sa kanila'y sinabi, bakit hindi nyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati? Nang magkagayoy, ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon na nagsasabi, bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami na ibinibigay sa iyong mga alipin. At kanilang sinasabi sa amin, gumawa kayo ng laryo. At narito, ang iyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay nasa iyong sariling bayan. Dapat kanyang sinabi, kayo'y mga pagayo ngayon, kaya't inyong sinasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo nga yumaon ngayon at gumawa, sapagkat walang anumang dayaming ibibigay sa inyo, at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan nang sabihin, walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo, sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasa lubong si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay Faraon, at sinabi nila sa kanila, kayo naway tunghan ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan
ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Faraon at sa mga mata ng kanyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. At si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito. At ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan. Chapter 6. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon, sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila. At sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, Ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. At akin ding pinapagtibay ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan, na kanilang pinakapamayanan. At bukod dito'y aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel na mga bininbin ng mga Ehipsyo sa pagkaalipin at aking naalaala ang aking tipan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, Ako'y si Jehovah at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. At aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may dakilang kahatulan. At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo Diyos, at inyong makikilala na ako'y si Jehovah niyong Diyos, na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay, na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at aking ibibigay sa inyo na pinakamana. Ako'y si Jehovah. At sinalitang gayon ni Moises sa mga anak ni Israel. Datapat hindi sila nakinig kay Moises dahil sa yamot at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Pumasok ka, salitain mo kay Faraon na hari sa Ehipto, na kanyang pahintulot ang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel. At si Moises ay nagsalita sa harap ng Panginoon na sinasabi, Narito ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano ngang si Faraon ay makikinig sa akin na ako'y mga labing di tuli? At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron, at pinagbilinan sila hinggil sa mga anak ni Israel at kay Faraon na hari sa Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Ito ang mga pangulo sa mga angka ng kanilang mga magulang, ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Hanok at si Phalu, at si Hezron at si Carmi. Ito ang mga angka ni Ruben. At ang mga anak ni Simeon, si Jemuel, at si Hamin, at si Ohad, at si Hakin, at si Zoar, at si Saul na anak sa isang babaeng taga-Kanaan. Ito ang mga angka ni Simeon. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi, ayon sa kanilang lahi, si Gerson, at si Koat, at si Merari. At ang mga naging taon ng buhay ni Levi ay 137 taon. Ang mga anak ni Gerson, si Libni at si Shimi, ayon sa kanilang angkan. At ang mga anak ni Koat, si Amran at si Izhar, at si Hebron at si Uziel,
At ang mga naging taon ng buhay ni Koat ay 133 taon. At ang mga anak ni Merari, si Mahali at si Musi, ito ang mga angka ng mga Levita ayon sa kanilang lahi. At nag-asawa si Amram kay Jochebed na kapatid na babae ng kanyang ama, at ipinanganak nito sa kanya si Aaron at si Moises. At ang mga naging taon ng buhay ni Amram ay 137 taon. At ang mga anak ni Izhar, si Korah at si Nepheg at si Sidri. At ang mga anak ni Uziel, si Misael at si Elzaphan at si Zitri. At nag-asawa si Aaron kay Elizabeth na anak ni Aminadab, na kapatid ni Naason, at ipinanganak nito sa kanya si Naadab at si Abui at si Eleazar at si Itamar. At ang mga anak ni Korah, si Asir at si Elkana at si Abiasap, ito ang mga angkan ng mga Korita. At si Eleazar na anak ni Aaron ay nag-asawa sa isa sa mga anak ni Putiel, at ipinanganak niya si Phinees. Ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga Levita ayon sa kanilang mga angkan. Ito yaong si Aaron at si Moises na siyang pinagsabihan ng Panginoon, ilabas niyo ang mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo. Ito ang mga nagsalita kay Faraon na hari sa Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Ang mga ito'y si Moises at si Aaron. At nangyari ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa lupain ng Ehipto, na sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ako nga ang Panginoon. Salitain mo kay Faraon na hari sa Ehipto ang lahat ng aking sinalit salita sa iyo. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon, Narito, ako'y may mga labing dituli, at paanong si Faraon ay makikinig sa akin? Chapter 7. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitain lahat ang aking iniuutos sa iyo, at sasalitain kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid, upang kanyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain. At aking pagmamatigasin ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo, at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay, at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan, na mga anak ni Israel, sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon, pagka iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay, at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila, ay gayon ginawa nila. At si Moises ay may 80 taon gulang, at si Aaron ay may 83 taong gulang nang sila'y magsalita kay Faraon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Pagsasalita ni Faraon sa inyo na sasabihin, magpakita kayo ng isang kababalaghan sa ganang inyo, ay iyongan sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Faraon na magiging isang ahas. At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon, at kanilang ginawang gayon, gaya ng iniutos ng Panginoon. At inihagis ni Faraon ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon at sa harap ng kanyang mga lingkod, at naging ahas. Nang magkagayoy, tinawag naman ni Faraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman na mga mahiko sa Ehipto ay gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga pag-engkanto.
sapagkat inihagis ng bawat isa ang kanilang tungkod at nangaging ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Faraon ay nagmatigas. Ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumaroon ka kay Faraon kinaumagahan, narito, siya'y pasa sa tubig. At ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya. At ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mo ang aking bayan na yumaon, upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang, at narito, hanggang ngayon hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito, aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig, na nasa ilog at magiging dugo. At ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga Ehipsyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo, at magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy, at maging sa mga sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod, at pinalo ang tubig na nasa ilog, sa paningin ni Faraon, at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay, na hindi man lang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palibot ng ilog upang makasumpong ng tubig na mainom, sapagkat sila'y hindi makainom ng tubig sa ilog. At naganap ang 7 araw, pagkatapos na masalot ng Panginoon ang ilog. Chapter 8. At sinalita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ng aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka, na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay, at sa iyong tulugan, at sa iyong higaan, at sa bahay ng iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan, at lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay, pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang, at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto.
At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon." At sinabi ni Moises kay Faraon, "Magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog?" At kanyang sinabi, sa kinabukasan, at sinabi ni Moises, "Mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo at sa iyong bahay at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog." At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Faraon, at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Faraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan sa bunton-bunton, at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga, ay pinagpamatigas ang kanyang puso, at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupain ng Ehipto." At kanyang ginawang gayon, at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay, pati ang kanyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa, at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy, sinabi ng mga mahiko kay Faraon, "Ito'y daliri ng Diyos." At ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Faraon. Narito, siya'y pasa sa tubig, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulu-pulutong na langaw sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay, at ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulu-pulutong na langaw, at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen na kinatatahanan ng aking bayan, upang huwag magkaroon doon ng pulu-pulutong na langaw, ng iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan. Sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito." At ginawang gayon ng Panginoon, at nagsipasok ang mga makapal na pulu-pulutong na langaw sa bahay ni Faraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod, at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulu-pulutong na langaw. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain." At sinabi ni Moises, "Hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam na mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Narito,
Ihahain ba namin ang kasuklam-suklam na mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata? At di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanyang iniutos sa amin. At sinabi ni Faraon, aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon yung Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy idain niyo ako. At sinabi ni Moises, narito, iiwan kita at aking idadalangin sa Panginoon na ang mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Faraon, na huwag na di payaunin ng bayan upang maghain sa Panginoon. At iniwan ni Moises si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises. At inalis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan, na walang natira kahit isa. At pinapagmatigas ding muli ni Faraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan. Chapter 9. Nang magkagayon, ay sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon at saysayin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat kung tatanggihan mong payaunin sila at sila'y pipigilin mo pa, ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan, na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon ng kinabukasan. At ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. At si Faraon ay nagsugo, at narito, walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa horno, at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Faraon. At magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na naknakin sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Faraon. At isinaboy ni Moises sa himpapawid, at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. At pinagpamatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya dininig sila, gaya ng sanalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat ngayon ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagkat ngayon iniunat ko na ang aking kamay upang salutin kita at ang iyong bayan, at nawala ka na sa lupa. Datapwat totoong totoo
na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka ba laban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin? Narito, bukas sa ganitong oras ay magpapaulan ako ng malakas na granizo na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na naitayo hanggang ngayon. Ngayon ngay magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat bawat tao at hayop na maaabutan sa parang at hindi masisilong ay lalakpakan ng granizo at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Faraon ay nagpauwing madali ng kanilang mga bataan at ng kanyang hayop sa mga bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabaya ng kanyang mga bataan at ng kanyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Ehipto na lumagpak sa tao at sa hayop at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit. At ang Panginoon ay nagsugo ng kulog at granizo, at may apoy na lumagpak sa lupa, at ang Panginoon nagpaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto. Sa gaya'y nagkaroon ng granizo at apoy na nagniningning sa granizo at napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng granizo ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop, at sinalot ng granizo ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. At si Faraon ay nagsugo at ipinatawag si Moises at si Faraon at sinabi sa kanila, ako'y nagkasala ngayon. Ang Panginoon ay matuwid at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan niyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at granizo at kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibinbinin. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan, ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo upang iyong maalaman na ang lupa'y sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang sebada ay nasaktan, sapagkat ang sebada ay naguuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Datapot ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan, sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon, at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog at ang mga granizo ay tumigil, at ang ulan ay hindi na lumagpak sa lupa. At nang makita ni Faraon na ang ulan at ang granizo at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Chapter 10. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon, sapagkat aking pinapagmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod, upang aking maipakilalang itong aking mga tanda sa gitna nila, at upang maisaysay sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak, kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto,
at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon. At pinasok ni Moises at ni Aaron si Faraon at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan tatanggi kang mga yupapa sa harap ko? Payaunin mo ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan, at kanilang tatakpan ang ibabaw ng lupa, na walang makakakita ng ibabaw ng lupa, at kanilang kakanin ang naiwan sa nangaligtas na itinira sa iyo ng granizo, at kanilang kakanin ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng parang. At ang inyong mga bahay ay mapupuno, at ang mga bahay ng lahat mong lingkod, at ang mga bahay ng mga Ehipsyo, na hindi nakita ng inyong mga magulang, mula ng araw na sila'y mapa sa lupa, hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Faraon. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Faraon, hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Payaunin mo ang mga taong yan, upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba natatalastas na ang Ehipto'y giba na? At si Moises at si Aaron ay pinapagbalik kay Faraon, at kanyang sinabi sa kanila, kayo yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon yung Diyos. Tatapat sino-sino yaong magsisiyaon. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon, 10 ng aming mga bata, at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan, at 10 ng aming mga bakahan, kami ay yayaon. Sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. At kanyang sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon, na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo, at sa inyong mga bata. Mag-ingat kayo, sapagkat ang kasamaan ay nasa harap nyo. Huwag ganyan, yumaon kayong mga lalaki, at maglingkod sa Panginoon, sapagkat iyan ang inyong ninanasa. At sila'y pinaalis sa harap ni Faraon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto, upang magdala ng mga balang, at bumaba sa lupain ng Ehipto, at kumain ng lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granizo. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto. At ang Panginooy nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na yaon, at ng buong gabi, at ng maumaga, ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto, at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto, totoong napakakapal. Bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang, at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. Sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa, na anupat ang lupain ay nagdilim, at kinain ang lahat na halaman sa lupain, at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granizo, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag na madali ni Faraon si Moises at si Aaron, at kanyang sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon yung Diyos, at laban sa inyo. Ngayon nga'y ipatawad mo. Isinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan, na ngayon na lamang at idalangin niyo sa Panginoon yung Diyos, na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. At nilisan niya si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At pinagbalik ng Panginoon ng isang napakalakas na hanging kalunuran, na siyang nagpaitaas sa mga balang, at tumangay ng mga yaon sa dagat, at mapula, sa dagat na mapula,
Walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Datapwat pinagpamatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo." At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsalimuotan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Sila'y hindi nagkikita at walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kanikanyang tahanan. At tinawag ni Faraon si Moises at sinabi, "Yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Isama rin naman nyo ang inyong mga bata." At sinabi ni Moises, "Ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin. Wala kahit isang paa na maiiwan, sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos. At hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon." Datapwat pinagpamatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Faraon sa kanya, "Umalis ka sa harap ko. Iyong pagingatangang huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha ay mamamatay ka." At sinabi ni Moises, "Mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha."